Natin, umiwas sa blind spot ng truck. Tingnan niyo yung video. Wala siyang nakita sa side mirror kanina, pero ang dami palang bisikleta na dun sa gilid. Anong sinasabi nito? Itong diagram na to, yung mga pula, yan yung mga hindi nakikita ng truck driver. Lalo na kapag nakapihit na to pakaliwa o pakanan. Pag nakapihit yan, mas lumalaki yung pulang portion. So, pag nakapihit yan, tapos ikaw, si 4-wheel driver at si 2-wheel driver, biglang pumasok doon sa gilid niya. Para maunahan mo siya. Gusto mo unahan siya. Overtaken, pero intersection na pala, tapos paliko na siya. Anong nakikita ng driver? Wala. Anong sasabihin niya sa sarili niya? Okay, libre. Libre, dire-diretso. Ikaw, 2-wheel driver, wala kang idea na blind spot, ano mangyayari sa'yo? Duro, kung may ipit. So, yan, huwag nyo natin kalimutan yung blind spot, no? Mamaya, mas makikita natin actual pag umakyat kayo sa truck kung ano yung mga portion na makikita at hindi sa isang truck. Pangalawa, basahin natin. Huwag pumesto sa gilid ng truck kapag ito ay lumiliko dahil ito ay may wide turn. Wide turn. Nakikita natin yung signages sa gilid ng truck. Tama? Sinasabi doon, this truck makes wide turn. Pero ano nga ba ibig sabihin nun? Ang sinasabi lang nito, pag lumiliko siya, yung dating lapad niya, mas lumalaki. Kinakailangan niya spasyo upang makompleto niya yung pagliko niya. Yung dating 3 meters na lapad niya, 3 meters po yan yung lapad. Pag liliko na yan, sa mga tatarik na anggulo, kailangan niya times 6 o times 7 ng spasyo. Nag-go off track siya, kung tawagin namin, off tracking. So anyway, wide turn. Ano mangyayari kung wide turn siya? So kung ganoon din, dahil blind spot nga yan, tapos pangalawa, kailangan niya malaking spasyo. Kung makikita niyo dito sa picture, may isang sumingit na sasakyan, ano nangyari? Kamote. Tinanong. Ayun, natamaan. Fortunately, hindi yan 2-wheel driver. Kasi kung 2-wheel driver, ano na mangyayari na dyan? Sisingit. Durog na naman. Sisingit na naman. So mag-ingat tayo sa mga lumilikong truck. Hanggat maaari, umiwas kayo doon sa lumilikong truck. Bumwesto kayo sa likod hanggang matapos yung pagliko niya. Tsaka lang kayo tatabi at aabante sa kanya o overtake. Klaro po ba yun? Okay, number 3. Maaaring matakpan ng truck ang iyong lugar mula sa ibang motorista. Kung ito na, yung graphic na to. Kung ikaw, nandun ka sa red shaded area, hindi ka kita ng dilaw na sasakyan. Eh kung pa U-turn to o pa kaliwa, tatama, pagdating niya rito, magugulat na lang siya, uy, may motor. Ano mangyayari? Bang! Pwede makapreno, pero usually too late. Bangga na. So sa kabepesto, sa somehow, kita ka din ng kabilang motorista. Pero wag na, pasensya na, no? Wala sa deck ito. Pero napapansin ko lang, no? Usually yung mga motorcycle riders, i-overtake dun sa gilid kahit double yellow lanes na. No? So wag natin din gawin yon. So be careful. Pumwesto ng tama, pero wag tayong mag-overtake sa no overtaking lanes. Okay? Ganun din ito. Sa picture na to, ang senaryo, ikaw naman ito, nagdadrive, hindi ka kita ng yellow kasi takip eh. So mabante ka, dire-diretso, dahil akala mo libre yung intersection. At some point, magugulat ka na lang, meron na palang dilaw na sasakyan na pwedeng bumangga. Ganun ulit, aksidente na naman. And number 4, maglaan ng sapat na distansya. No? Kahit nakadiretso yung truck, intindihin natin na pwedeng pa rin magkaroon ng aksidente. Panoorin na natin itong video na to. Sa dashcam video, Scooper Ivan Tria. Sa helmet. Makikita ang sisingit sa truck ang motorcycle rider. Maya-maya, nadapa ang rider at umailalim ang ulo sa gulong ng truck. Yupi ang helmet ng rider. Pero nagawa pa niyang tumayo at maglakad sa bangketa bago tuluyang mag-collapse. Ayon kay Ivan Tria, matindi ang tamang inamo ng rider sa ulo. Sumaklolo ang iba pang riders na nakakita sa insidente. Okay, anong nakita natin sa video? Diretso yung truck, yung motor ay sumisingit sa tabi ng truck. Ano nangyari? Na-lost balance muna siya, di ba? Nawala ng balance eh. Kung tituro ko yun sa truck namin, banda doon yun, sa may likuran. Ayan. Yung gulong doon, di ba may underhand guard tayo? Unfortunately, yung mga pagitan ng gulong, kasya pa rin yung katawan ng tao.
So pag ikaw, hindi ka masyadong gamay magmotor, bigla ka na wala ng balanse, yun yung mangyayari. Very fortunate to dahil meron siyang helmet. Kaya nakatayo pa siya agad. Pero kung walang helmet yan, palagay mo tatayo pa yan? Hindi na. Wala na, kaluluwa niya siguro. No? Very unfortunate. Although hindi ko to mapangako na okay siya. Diba? Kasi naipit siya ng kabigat-bigat na truck eh. Buhay. Ha? Namatay. Hindi ko po alam. Baka pakilala mo ba yan, sir? Namatayin mo. Ha? Binalita din, namatay. Yun. So, unfortunately, namatay din. Oh. So, pero malaking bagay pa rin yung helmet, do. So, gamitin natin yung helmet. Okay, so ano nga ulit yung mga gagawin natin pag may truck? Basahin natin isa-isa. Number 1, umiwas sa. Number 2, huwag pumesto sa gilid ng truck kapag ito'y lumiligaw dahil ito ay may Right turn. Number 3, maaaring matakpan ng truck ang iyong lugar mula sa ibang motorista habang nakahinto, kaya pumesto ko saan kakita. At pang-apat, parating maglaat na ligtas na distansya dahil at anytime, dahil kahit diretso lang paggalaw niyan, pag ikaw naman yung nawalan ng balanse, maa-aksidente pa rin. Natatanda po ba natin lahat yan? Yes. So lahat yan, ituturo yan actual. Makinig po tayo sa mga facilitators natin. Mas ma-appreciate nyo pag nakita nyo na, pag nandun na kayo sa truck. Kaya tayong lahat, maging listo!